Welcome everyone. Marami pong salamat sa inyong oras sa araw na ito. Thank you for lending your time, pagpapahiram ng inyong oras na tayo makapag-aralan ng salita ng Diyos. Alam ko po na mahalaga sa inyong inyong oras, but you have chosen to study with me sa oras na ito, sa pagkakataong ito. We will continue our series, Reasons I Believe. And today we're going to be looking at reasons I believe the Father, the Son, and the Holy Spirit are one God, the doctrine of the Trinity. This is part 2. Tapos na po tayo doon sa unang pagtalakay natin sa nakaraan. Patungkol po lalo digit establishing the divinity of Jesus Christ. Which is very important, foundational po sa ating paniniwala at pagtanggap sa turo ng Biblia patungkol po sa kadyusan ni Kristo, sa kanyang pagiging Diyos, na mahalaga po sa pag-unawa sa doctrine of the Trinity. Let me submit to you, mga kapatid, that the terms Father, Son, and Holy Spirit designate three persons who are distinct from each other or from one another. Distinct from one another. At kagaya po ng isang abogado na kung saan sa korte tumatayo siya and showing the evidences of his case to prove something, naglalabas po siya ng iba't ibang mga ebidensya or exhibit to prove his point. And that is what we're gonna be doing again today. The exercise that we will be doing today is to show that yung pong Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit ay three distinct or three persons who are distinct from each other, from one another. Una po, exhibit number 1, kumbaga po sa isang paglalahad ng mga ebidensya, they mutually use the pronouns I, you, and he. Now, there are many scriptures that we can cite na pwede po nating i-quote. But we will not quote everything po na nakikita nyo. We will only choose some na nagpapakita po na they mutually use the pronouns I, you, and he, showing that the three persons are distinct from each other. Una po ay ang Mateo 3:16-17. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kung lubos na kinalulugdan. Now, we can see here yung pong distinct persons ng Father, Son, and Holy Spirit. Si Jesus na bautismuhan, si Jesus may nakita siyang Espiritu Santo ng Diyos sa mga langit at pagkatapos po ay may isang nagsalita at nagsabi, ito ang sinisinta kong anak. Now, this is very clear that yung po tinatawag natin Father, Son, and Holy Spirit are persons who are distinct from each other, from one another. Isa pa pong talata ay makikita po natin, and this is regarding the Holy Spirit. John chapter 16, verse 13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. And so this is the Holy Spirit at nakita po natin yung tinatawag na pronoun na ginamit sa Espiritu Santo. Another scripture that we can see with the pronouns I, you, and he is John 16:28. Ang sabi po dito, Jesus, I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. Mga kapatid, maliwanag po na meron pong distinction yung person ng Father ni Jesus, lalo tigit sa mga talatang nakita po natin at ating binabasa sa ngayon. Now, exhibit number 2 or evidence number 2 is the fact that the Father loves the Son and the Son loves the Father.
merong umiibig, may iniibig, at pangatlo, naroon yung pag-ibig, the element of love. And the Father loves the Son loves the Father, at makikita po natin mga kapatid sa John 3:35, the Father loves the Son, may object of love, and has placed everything in His hands, sa kamay ni Jesus. Very distinct at napakaliwanag po na tinatawag nating distinction of persons dito po. Ano? John 15:10, gayon din po ang sinabi sa Tagalog, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Again, another evidence from the scripture na merong distinct person ang Father and Son. Meron silang relationship at hindi pwedeng magkaroon ng relationship kung wala pong distinct persons. Kung hindi po iba ang ama sa anak. Okay? Now, exhibit number 3. The Son prays to the Father. Another evidence or another exhibit that we can show yung pagiging iba ang anak at iba ang ama. The Son prays to the Father. Dumadalangin ang anak sa ama. And we can see the scripture here in John 14:16. At ako'y, referring to Jesus, dadalangin sa ama at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aalaw, referring to the Holy Spirit. You can see here the Father, the Son, and the Holy Spirit in one verse, upang siyang sumainyo magpakailanman. I think it is without any doubt na naipakikita po natin na may distinct persons ang Father and Son and Holy Spirit. At ganyan din po mga kapatid sa John 17:5, Juan 17:5. At ngayon, Ama, luwalatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Nakita po natin yung Ama, luwalatiin mo ako, referring to Jesus. Sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking, referring to Jesus. Aking tinamo sa iyo, the Father, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Exhibit number 4. The Father sends the Son. Isinugo ng Ama ang anak. Iba yung nagsugo at iba yung isinugo. Mateo 10:40, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap at ang tumatanggap sa akin, referring to Jesus, ay tinatanggap ang nagsugo, the one who sent me, referring to the Father, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Juan 17, talatang 8, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako, referring to Jesus, sa iyo, the Father, at nagsipaniwalang ikaw, referring to the Father, ang nagsugo sa akin. These are important scriptures to show that the distinct persons of the Father and the Son and even the Holy Spirit na ating nabasa kanina. John 17:18, Juan 17:18, talatang 18, as you sent me into the world, you, the Father, sending Jesus into the world, I have sent them into the world. Kaya po, we have established the fact na hindi po natin dapat makita na parang walang distinction yung Father, and I will explain this later on because this will be very important later in our discussion later, na parang walang distinction yung Father, na iisa lamang
na yung Ama, yun din yung Anak, at yun din yung Espiritu Santo. As if there is absolutely one na nagbigay lamang ng iba't ibang mga manifestasyon, pero wala talagang distinction, or they are not distinct persons. Now, when we say person, at gusto ko pong bigyan liwanag ng kaunti yung person. Pag sinabi po nating person, ay meron pong ilang mga bagay na dapat tayong maunawaan kung ano ang characteristic ng person. Una po, kapag sinabing person, ito po ay may tinatawag nating rational consciousness. Meron din po siyang self-consciousness. Meron din po siyang self-determination. And lastly, meron po siyang capacity to relate interpersonally. Yun po yung person. When we say three persons, wag po tayong magkakaroon ng image sa ating isip na tatlong katawan. It is not true na ang person or persona in Latin ay ibig sabihin po ay may tatlong katawan, isa, dalawa, tatlo. That is not true. That is not the case. Na po? At kinakailangan maging maliwanag po kasi kahit hindi po natin dapat equate yung ating yung ating mindset na person ay di may katawan. That is not accurate. That is not even near to the truth. Kasi ang person or personhood po, ang ibig sabihin lang, kapag may personhood, meron po siyang rational consciousness, self-consciousness, self-determination, at the capacity to relate interpersonally. Now, let us talk about how we explain the subordination of the Son to the Father. Paano natin ipapaliwanag na tila man din may sinasabi ang Biblia na the Father is greater than the Son? And the key word here is, ang ginagamit po na term dito ay yung economic trinity. Okay? The Father, the Son, and the Holy Spirit are not equal in function. That is economic trinity. They are not equal in role, work, but they are equal in essence or nature. When we say that the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal in essence or nature, yun po yung natawag nating ontological trinity. Pero pag sinabi naman po nating hindi sila pareho ng kanilang gawain, hindi sila pareho ng kanilang role, especially sa work of redemption, ang tawag po natin doon, sinasabi ng maraming mga theologian, ang tawag doon ay economic trinity. So makikita po talaga natin yung objective work of God, yung threefold objective work of God sa economic trinity. Ano po ang mga talata na sometimes it brings confusion to some kasi bakit parang ang lesser ang Son kaysa Father. At marami pong nai-stumble dito. Maraming nalilito, maraming nako-confused, maraming nagtatanong. Isa po sa mga talata na marami sa atin marami nagtatanong, Juan 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. How are we going to explain the subordination of the Son to the Father? Another scripture, Juan 14:31. But he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. O kita mo, talagang may mababa, subordinate ang Son kaysa Father kasi the Father was simply making some instruction to the Son. Inuutusan, kumbaga, what the Father has commanded me, sabi ng talata. So, ibig sabihin, hindi sila pareho. Hindi sila pantay. Hindi sila equal in essence. Hindi sila equal in nature. Kasi,
makikita mo may nag-utos at may inutusan. Siyempre, hindi sila pareho. Isa pa pong mga talata na malimit na itatanong ng ilan. Roma 8:3, mga taga-Roma 8:3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Again, yung pong ginawa ng ating Panginoong Hesus ay tinitingnan ng mas mababa sapagkat ang nagsugo ay ang Ama, ang isinugo ay ang Anak, therefore hindi sila equal in essence, hindi po sila equal sa kanilang pagiging Diyos. Now, maliwanag po mga kapatid na talagang they are not equal in function. They are not equal in the aspect of work, especially in the work of redemption. Iba po ang ginawa ng Ama sa ginawa ng Anak at ng ginawa ng Espiritu Santo, lalo tigit sa work of redemption. Although they work together, pero makikita pa rin po nyo na merong mga detalye ng pagkakaiba ang ginawa ng Ama sa ginawa ng Anak. Meron lamang isa na namatay sa krus. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nobody shed the blood sa tinatawag po nating sa Godhead, kundi ang ating Panginoong Hesus. So, meron po talagang iba't ibang mga gawain ng bawat isa na dapat nating maunawaan na they are not equal in work, which is yun po nga ang puntos ng economic trinity. Kaya nga parang may subordination. It is not in essence na may subordination ang anak sa ama, kundi sa function po lamang, sa kanilang tinatawag po na paggawa. And let me give you some illustration kung ano po ang ating ibig sabihin sa mga bagay na ito. Una po, maaari bang sabihin ng isang bata sa kanyang ama? Halimbawa, inutusan po ng isang ama ang kanyang anak na bumili na sa tindahan. Sabi niya, "Anak," sabi ng tatay, "ibili mo nga ako ng ganitong bagay sa tindahan." "Sige, pumunta ka doon at ibili mo ako." Pumunta ang bata sa tindahan at bumalik at ibinigay yung pinabibili ng tatay. Nung po bang isinugo nung tatay, when the father sent the son to go to the store, naging hindi na po ba tao yung o naging less na tao na po ba yung bata? Hindi na po ba siya kagaya ng dati na created in the image of God? Hindi na po ba siya kagaya ng dati na wonderful and fearfully made? Kasi isinugo siya, inutusan siya, at sapagkat siya ay inutusan, sapagkat siya isinugo, ibig sabihin, hindi na siya kasing tao nung siya'y bumalik kasi at kahit nung isinugo, kasi inuutusan lang at sinusugo lamang. Hindi po, iba lang po ang role ng tatay at iba po ang role ng anak. Pero hindi ibig sabihin may isang less na human being sa kanilang dalawa. Isa pong magandang analogy, although very limited analogy, sa ating pagkukumpara sa father and son, but it could be used as an illustration. Although it's not a perfect illustration. Another one, ang sabi po ng isang boss sa kanyang secretary, marahil hindi na po ito ginagawa ngayon, but marahil sinabi ng boss, can you give me a cup of coffee? Pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Now, nung sinabi po ba nung boss, nung manager na ipagtimpla mo ako at dalhin mo dito, yung po bang secretary niya ay less human being na? Hindi na po ba siya created in the image of God? Hindi na po ba siya ah, fearfully and wonderfully made? Kasi wala, sinusugo lang, pinagtitimpla lang ng kape. Kasi pinapunta lang para magtimpla ng kape doon sa labas. No, hindi po nababawasan ang kanyang pagiging tao. And
because they differ in function or role, but not necessarily in essence. At hindi rin nababawasan ng essence simply because someone is doing a job or the work na inassign sa kanya. At kinakailangan maging maliwanag po sa atin ang bagay na yon. Now, it is also important mga kapatid na maunawaan po natin na dapat tayong mag-ingat. And let me tell you this, mag-ingat po tayo sa tinatawag nating historical twist. Kasi may iba pong mga kwento na ibinibigay sa atin ang ilang mga tagapagturo ng Biblia na di umano allegedly ayon po sa kanila ay noon lamang Anyo Domino 325 sa Council of Nicaea naideklara si Jesus bilang Diyos. Noon lang. At kung hindi ang Council of Nicaea ay hindi maidideklara si Jesus bilang Diyos. At noon lamang nagkaroon ng deklarasyon. At sabi nga po nila ay kanilang ikinakapit sa pagtuturo lamang ng isang iglesia ang pagiging Diyos ni Kristo. At kung hindi sila nagtibay noon na si Kristo, simula noon ay si Kristo ay Diyos, hindi magkakaroon ng turo na si Jesus ay Diyos. Ito po yung tinatawag nating historical twist. Bakit po may twist? Bakit po may pagliligaw? Bakit po parang may pagbaliktad? And it is important that we know the history. Not everything, not all the details, but at least we know the history. Bakit nga po ba nagkaroon ng Council of Nicaea? Bakit nga po ba nagkaroon ng pagpupulong ang mga bishops? And the truth is, it all began with Arius. Isa pong presbyter, hindi po bishop, isa pong presbyter sa Alexandria. At dahilan po sa kanyang pagtuturo, and this is Arius' point. Ang sabi po ni Arius, the Word was not co-eternal with the Father. The Word was not God, but first of all creatures. Ayon sa kanya, before anything else was made, God created the Word. Doon sa John 1:1, ayon kay Arius, hindi naman talaga co-eternal ang Word, the Logos, with the Father. Ayon sa kanya, kay Arius, sa kanyang pagtuturo, ay ang salita, the Word, yung Logos ay hindi Diyos, pero kundi siya ay una sa mga nilalang. The first of all creatures. Bago lalangin ng sanlibutan, God, and then God created the Logos. God created the Word. And then yun, parang nakasama na sa paglikha. Pero hindi siya, in the beginning, co-eternal with the Father. And of course, this is the time na naging malaki po ang issue na ito. At nakarating nga po ito sa emperor, kay Constantine, na hindi talaga po na-resolve ng iglesia ang pagkakaiba nila, ang differences nila. And so at a council meeting was called by the then Emperor Constantine. And to make the story short, in 325, the bishops, hindi po kasama si Arius doon kasi presbyter po siya sa rank. The bishops gathered in Nicaea, and during a series of council meetings, matagal po yun, mahabang usapan, mahabang proseso, the view of Arius na si Jesus ay hindi co-eternal. The Word, the Logos, was not co-eternal with the Father. That the Word was no more than a creature, was rejected. Napagtibay po ang isang paniniwala na dati ng paniniwala na
Mali si Arius sa kanyang sinasabi sapagkat ang Logos ay co-eternal with the Father and not a creature and then God created the rest. It was rejected. Kaya yung pong sinasabi na doon lamang idineklara is a historical twist. Na doon lang nagsimulang ipahayag na ang kadyusan ni Kristo. It is a historical twist. Mayroong pinag-ugatan. Hindi sila basta nagdeklara. May isang Arius or Arianism na tinatawag nating teaching of Arius na nagsimula at pinagsimulan ng lahat ng usaping ito. Mga kapatid, I have shown you a very simple history pero napakakomplikado po nito. Sa totoo po lamang, marami pong naging kakampi si Arius. Marami po siyang mga kakampi na mga bishops din nung araw na yon. But I will not go into many details. Talaga pong napaka-high ng tension patungkol sa usaping ito. And finally, there was a consensus upang ibalik ang sinasabi at itinuturo ng Biblia that Jesus was co-eternal, yung kanyang pre-existence with the Father. At hindi lang Father, Son, kundi Holy Spirit. Mga kapatid, it is important for us to know today na hindi po 325 lamang, AD 325 lamang nagsimula ang katuroang ito. Na si Jesus ay tunay na Diyos. At itinuro lamang ng simbahan o itinuro lamang ng isang iglesia o na may malaking impluensya. That is not the truth. Okay po, para maging maliwanag. So I believe there was one word that helped the council remove and rejected Arius and his teaching. One word. Although sasabihin ko nga po sa inyo, talagang pinag-usapan nila ang Biblia, kanilang tinalakay ang sinasabi ng Biblia, Old and New Testament, the council did talk about the scriptures. Of course, Constantine did not know a lot about it because he was an emperor and it is even debatable kung si Constantine during that time was already a Christian or not, but hindi na po natin pag-usapan yon. But pinag-usapan po nila ang Biblia and both sides ay talagang may malaking argumento. But there was one word that helped the council remove and rejected Arius. At walang iba po kundi yung homoousios of one or same substance. Of one or same substance. Gusto ko pong ipaliwanag mga kapatid sa inyong lahat na hindi po totoo na simula po sa apostolic age o mula po sa mga apostol hanggang sa post-apostolic pagkatapos ng mga alagad hanggang anyo Domino 300, let's say for instance, hindi po totoo na ang katuruan from the apostolic to post-apostolic hanggang 300 ay si Jesus ay hindi divine, hindi Diyos. Kasi yun po ang parang pinalalabas na kasaysayan na nabago lamang ang katuruan simula ng Anyo Domino 325 sa Council of Nicaea. That is not the historically, that's not the truth as far as the history is concerned. Especially mga kapatid, when we are going to study the scripture. Hindi yun ang turo ng Biblia. At ito po'y ating tatalakayin pa hanggang sa mga susunod. And I just want to remind you because meron pong ilang nagpapakalat at merong ibang nagbibigay sa ating kaisipan na nagsasabi, kaya lang naman naging Diyos. Ang turo ay Diyos Jesus ay sapagkat merong isang turo ang iglesia o ang simbahan na si Jesus ay Diyos at nagsimula lamang noong anyo 325. That is not the case.
Tumaasa po ako na uh, we will not subscribe to that kind of history. Please study a little bit of the history ng Council of Nicaea, the Nicene Council, at makikita po niyo talaga kung saan nagsimula ang lahat ng mga bagay nito. And so history says that the Council of Nicaea came together to clarify and rectify the teaching Arius propagated, that Jesus was the first created being and therefore less divine than the Father. Niliwanag po lamang ng Council of Nicaea at kanila lamang itinuwid ang maling katuruan na ikinakalat ni Arius, na isang presbyter noong araw, na sinasabi ni Arius that Jesus was the first created being and therefore less divine than the Father. Mga kapatid, there's more to come sa ating pong pag-uusap ng the doctrine of the Trinity. Sa pagkakataon pong ito ay pansamantala nating tinatapos ang ating pong part 2. Reasons I believe the Father and the Son and the Holy Spirit are one God, the doctrine of the Trinity. At ang inyong pong lingkod ay patuloy na nagpapasalamat sa ating mga kasama dito po sa Maniwala Facebook at sa YouTube. Nagpapasalamat po tayo sa mga kasama nating mga tagapangaral, mga pastor, at sa lahat po ng mga kapatiran na tumutulong po para magkaroon tayo ng online Bible study, either sa Facebook or sa YouTube. At nagpapasalamat po tayo sa kanilang time, kina Pastor Julius na lagi ko pong nakasama at lagi kong kasama since day one, si Pastor Eric, na tumutulong po sa akin sa YouTube, at ganyan din po ang aking anak na si Jed, at ganyan din po si Daniel na tumutulong po kay Pastor Julius sa OBS, at ganyan din po of course ang ating laging pinasalamatan sa Panginoon is my supportive wife, Sister Edened, na laging nag-i-encourage sa akin para po to study and to share something from the Word of God, because there is something that we can contribute to the body of Christ. Muli po mga kapatid, nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at gayon din po nagbibigay ng papuri sa Diyos. Hanggang sa muli, Jonathan Orillas.